Maligayang pagdating sa Kalusugan Paglampas Pimenta. Ako si Dr. Fernando Santos. Sa mahigit 72 taong karanasan ko bilang doktor, nag-alaga na ako ng libu-libong pasyente at nakita ko na halos lahat ng posibleng sitwasyon. Nagdiwang ako ng mga himalang paggaling at nasamahan ko ang mga pamilya sa kanilang pinakamahirap na sandali. At lahat ng karanasang iyon, lahat ng mga taon sa unang linya ng pangangalaga sa kalusugan, nagturo sa akin ng isang bagay na bihirang sabihin ng malakas. Minsan, ang pinakamatalinong gamot ay ang pag-alam kung kailan hindi na kailangang gawin ang anumang bagay. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang bagay na personal at labag sa paniniwala ng marami, na siguradong magpapagulat sa inyo. Ihahayag ko ang 5 routine medical check-up na personal kong hindi na ginagawa pagkatapos ng 70 taong gulang. At hindi ito dahil sa kapabayaan o pasya lang, sinasabi ko ito dahil sa bigat ng 3 dekada ng ebidensya mula sa pagtingin sa mga resulta ng isang medisina na minsan, sa sobrang paghahanap ng lahat, ay nakakasama pa kaysa nakakatulong. Ang mga test na ito, na ibinebenta bilang pinakabagong paraan ng pag-iwas, ay maaaring magdala sa atin sa isang spiral ng pag-aalala, invasive procedures, at komplikasyon na nakakaalis sa pinahahalagahan natin sa golden years, ang kalayaan at kalidad ng buhay. Kaya kung ikaw ay higit sa 70 taong gulang, o kung ang iyong mga magulang o lolo't lola ay nasa edad na iyon, manatili kayo rito. Hindi lang sasabihin ko kung aling mga test ang iiwasan, ipapaliwanag ko rin kung bakit, gamit ang totoong kwento ng aking mga pasyente at mga siyentipikong datos na walang pag-aalinlangan. At higit sa lahat, ibibigay ko ang mga alternatibo, ang mas ligtas, mas matalino, at madalas na mas simple na paraan para talagang alagaan ang kalusugan. Para mabuhay ng mas matagal at higit sa lahat, mabuhay ng mas mabuti. Ito ay hindi tungkol sa pagkatakot sa doktor. Ito ay tungkol sa pagiging isang informed na pasyente na kumokontrol sa sariling kalusugan. Magsimula na tayo. Ang unang check-up sa listahan ko ay siguro ang pinaka-nakakaakit sa lahat, ang full body scan. Nakikita ninyo itong inaanunsyo sa mga executive clinics na nangangako ng buong review mula paa hanggang ulo gamit ang pinakabagong MRI o CT scan. Mukhang kamangha-mangha, di ba? Isang kumpletong larawan ng loob mo para mahuli ang anumang bagay bago pa ito lumabas. Ito ang pangako ng total control, pero ang katotohanan, mga kaibigan, ay iba at madalas na mapanganib. Ikukwento ko ang kwento ni Roberto Santos, isang pasyente ko, 74 taong gulang, isang lalaking puno ng buhay. Naglalaro siya ng golf, naglalakbay kasama ang asawa, nag-e-enjoy sa mga apo. Malusog siya, walang anumang sintomas. Isang araw, ang anak niya sa pinakamabuting intensyon ay nagbigay ng executive check-up bilang regalo sa kaarawan na kasama ang ganitong scan. Si Roberto ay sumama lang para mapasaya ang anak, at doon mismo nagsimula ang mga problema niya. Dumating ang resulta ng scan na may note na nakakapangilabot. May nakitang maliit na indeterminate lesion na 1.5 mm sa kaliwang bato. Indeterminate lesion. 2 salitang parang bomba ng pag-aalala. Mula sa isang gabi hanggang umaga, mula sa malusog na lalaki, naging pasyente na may lesyon sa bato si Roberto. Ang doktor niya, ayon sa protocol, ay ipinadala siya sa urologist. Ang urologist, para maging kampante, ay nagrekomenda ng biopsy. Ang biopsy sa bato ay hindi biro. Nangangailangan ito ng mahabang karayom na ipinasok sa likod hanggang sa bato. May mga panganib, pagdurugo, impeksyon, sakit. Si Roberto, matapang, ay pumayag. 1 linggo ang hintay ng resulta. 1 linggong puno ng takot para sa kanya at sa pamilya. At ang final na hatol, angiomyolipoma, isang benign tumor, ganap na hindi nakakasama, gawa sa taba, muscle at vessels, na hindi kailanman magiging problema. Wala siyang nakuha, sa halip na walan siya. Nawala ang kapayapaan, sumailalim sa invasive at risky procedure, at nagdulot ng matinding pag-aalala sa pamilya. Ang kanyang kaso ay hindi exception. Malungkot, ito ang madalas mangyari. At narito ang siyentipikong datos na nagbabago ng lahat. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na hanggang 86% ng malulusog na matatanda na sumasailalim sa full body scan ay may nakikitang something. 86%. Karamihan sa mga something na iyon, tulad kay Roberto, ay tinatawag na incidentalomas. Mga hindi sinasadyang natuklasan, benign, walang halaga, mga spot sa atay, cysts sa bato, nodules sa baga, mga peklat ng panahon na naroon na ng maraming taon at hindi kailanman magiging problema.
Ang tunay na problema ay kapag may nakita, nag-uumpisa ang tinatawag na cascade of intervention. Ang pagkakatuklas ay nagdudulot ng anxiety. Ang anxiety ay humahantong sa higit pang test. Ang mga test ay maaaring invasive at may sariling panganib. At lahat ay maaaring matapos sa hindi kinakailangang treatment o operasyon. Ang snowball na ito ay nagsisimula sa isang test na hindi dapat ginawa. Bukod pa, kung ang scan ay CT scan, pinag-uusapan natin ang malaking dosis ng radiation na katumbas ng daan-daang chest x-ray. Nag-a-accumulate ang radiation at bagamat mababa ang risk ng isang scan, hindi ito zero. Bakit tanggapin ang risk na iyon kung walang malinaw na benepisyo? Kaya ano ang matalinong alternatibo? Hindi ito nasa makina, kundi sa mas humanong bagay. Ang Comprehensive Geriatric Assessment. Ito ay hindi simpleng check-up. Ito ay malalim na usapan sa doktor na nakakaunawa kung paano tayo tumatanda. Sa halip na manghuli ng multo, nakatuon tayo sa tunay na mahalaga para sa quality of life. Ang function. Sa assessment na ito, una nating sinusuri ang frailty. Hindi ito insulto, ito ay vital na medical concept. Sinusukat natin ang simple tulad ng bilis ng paglalakad o grip strength. Ang mga marker na ito ay mas mahusay na nagpapahiwatig ng future health kaysa sa anumang imaging. Kung nakita natin ang simula ng frailty, maaari tayong kumilos gamit ang exercise at nutrition para baligtarin ito. Pagkatapos, at ito ang susi, ginagawa natin ang malalim na review ng medications. Napakakaraniwan na makita ang matatanda na umiinom ng 10 o higit pang tablets mula sa iba't ibang espesyalista. Madalas ang sintomas tulad ng pagkahilo o pagkalito ay hindi bagong sakit, kundi side effect ng isa sa mga tablets. Ang paglilinis ng listahang iyon ay maaaring magdulot ng milagro. At sa wakas, sinusuri natin ang lifestyle habits, dieta, tulog, physical activity at social connections. Ito ang tunay na haligi ng prevention. Ang anti-inflammatory diet at regular exercise ay nag-iwas ng higit na sakit kaysa sa anumang scan. Ang assessment na ito ay hindi nagdudulot ng anxiety, binibigyan ka ng kapangyarihan, hindi naghahanap ng theoretical problems, pinapa-optimize ang tunay mong kalusugan. Kaya sa susunod na makita ninyo ang ad na nangangako ng mapa ng inyong kalusugan, alalahanin si Roberto at piliin ang karunungan ng person-centered assessment, hindi ang imaging. Ang pangalawang check-up na iniiwasan ko tulad ng salot ay ang routine brain MRI dahil sa mild forgetfulness. Ito ay pang-araw-araw sa aking clinic. Isang pasyente na 75 o 80 na taong gulang ay madalas dala ng mga anak dahil nakakalimutan ang pangalan ng artista o hindi naaalala kung bakit umakyat sa second floor. Ang tipikal na pagkalimot ng edad, hindi nawawala, hindi naliligaw, perpekto ang paghawak ng pera. Pero ang takot sa Alzheimer ay napakalaki, kaya hinihingi ng pamilya ang MRI para makita kung ano ang nangyayari sa loob. Nais kong maintindihan ninyo ito. Ang paghingi ng MRI sa ganitong sitwasyon ay halos palaging masamang ideya. Ito ay pagbubukas ng Pandora's box na lalabas lang ang anxiety. Ipakikilala ko si Marta Reyes, 78 taong gulang, isang matalino at masugid na mambabasa na nagsimulang mapansin na minsan nahihirapan siyang hanapin ang tamang salita. Ang anak niyang babae, sobrang nag-aalala, ay nakumbinsi siyang magpa-MRI. Noong araw na binasa ang resulta, gumuho ang mundo ni Marta. Inilarawan ng radiologist ang mild diffuse cortical atrophy na katangian ng edad at scattered white matter gliosis fossi. Para sa doktor, ito ay halos paglalarawan ng normal na utak sa 78 taong gulang. Para bang sabihin na may wrinkles o white hair ang tao sa edad na iyon. Ang atrophy ay mild reduction ng brain volume na normal sa paglipas ng panahon. Ang white matter lesions ay parang maliit na peklat na nabubuo madalas dahil sa mataas na blood pressure sa loob ng mga dekada. Mga inaasahang findings pero para kay Marta at anak, parang death sentence. Brain atrophy, lesions. Lumabas sila na convinced na malapit na ang Alzheimer. Mula noon, nagbago si Marta. Nagsimulang magduda sa sarili. Iniwan ang book club dahil natatakot na hindi maalala ang pangalan. Ang MRI ay hindi nagbigay ng diagnosis. Ninakaw nito ang tiwala niya sa sariling isip. At narito ang bomba. Sa mga pag-aaral sa malulusog na tao higit sa 75 taong gulang, 94% ng brain MRI ay nagpapakita ng abnormal results. Halos lahat. Kung iscan natin ang 100 malusog na tao sa edad na iyon, 94 ang lalabas na may report na maaaring magdulot ng panic. Ang problema ay hindi maayos na tumutugma ang images sa tunay na function ng tao.
Nakita ko ang mga pasyente na parang battlefield ang MRI pero matalim ang isip at kabaligtaran. Ang image ay hindi ang tao. At mas masahol, ang resulta ng MRI ay hindi nagbabago ng treatment para sa mild forgetfulness. Walang tablet na nagre-reverse ng age-related atrophy. Kaya ano ang sensible na alternatibo? Ang pinakamahalagang tool ay ang simple 10-minute cognitive test sa clinic, tulad ng Mini Mental State Examination, MMSE, o MOCA. Hiniling natin sa pasyente na alalahanin ang 3 salita at gumuhit ng orasan. Simple, mabilis, at nagbibigay ng mahalagang functional information. Kung normal ang resulta, maaari nating pakalmahin ang pamilya ng may mataas na katiyakan. Kung may kahirapan, hindi tayo titigil doon. Nagsisimula tayo ng tinatawag kong House of False Culprits para sa memory problems. Bago isipin ang Alzheimer, inaalis muna natin ang listahan ng common at lalong reversible causes. Medication review. Muli, ang pangunahing suspect. Sleeping pills, anti-anxiety meds, ilang antihistamines ay maaaring magdulot ng brain fog. Blood tests. Sinusuri ang vitamin B12 at thyroid function. Ang deficiency o hypothyroidism ay classic at madaling i-correct. Mood evaluation. Ang depression sa matatanda ay madalas nagpapakita bilang apathy at memory lapses. Ang paggamot dito ay maaaring ibalik ang clarity. Sleep quality. Ang sleep apnea na nagpaputol ng oxygen sa utak sa gabi ay underestimated cause ng cognitive issues. Lamang pagkatapos maalis lahat nito, kung ang functional tests ay nagpapakita ng progressive decline, saka maaaring magkaroon ng sense ang imaging bilang bahagi ng full workup. Malinaw ang mensahe. Sa mild forgetfulness, huwag tumakbo sa MRI machine. Tumakbo sa doktor na uupo at makikipag-usap sa inyo. Susuriin ang tunay na function at maghahanap ng reversible causes. Ang pangatlong check-up sa aking blacklist ay ang routine cardiac stress test. Ibig sabihin, ilagay ang isang taong higit sa 72 na mabuti ang pakiramdam, walang chest pain o hirap huminga sa treadmill dahil dapat na sa edad. Ang practice na ito, bagamat common, puno ng problema at maaaring mapanganib. Ang kwento ni Javier Cruz ay nagpapaliwanag ng malinaw. 72 taong gulang, aktibo, naglalaro ng tennis at naglalakad araw-araw. Zero cardiac symptoms. Papasok siya sa operasyon para sa hernia at kasama sa hospital protocol ang stress test para sa lahat ng higit sa 70. Hindi niya naintindihan. Kung kaya niyang maglaro ng 2 oras, bakit kailangan tumakbo sa treadmill? Pero protocol is protocol, di ba? Sa gitna ng test, naramdaman ni Javier ang pressure sa dibdib. Ang ECG ay nagpakita ng doubtful changes. Pinigilan ng cardiologist ang test at dahil sa doubtful positive, inirekomenda ang susunod na hakbang, cardiac catheterization. Invasive ito. May tubo na ipinasok sa artery hanggang sa puso para tingnan ang coronaries. Si Javier, na naglalakad papasok para sa simple test, ngayon ay nasa stretcher patungo sa cardiac procedure. Ang resulta, may kaunting cholesterol sa arteries, normal para sa edad, 30-40% blockages na hindi nangangailangan ng stent. Ano ang nangyari? False positive kay Javier. Ang treadmill stress test ay may mataas na false positive rate sa matatanda. Maaaring maging abnormal dahil sa libu-libong dahilan na hindi dangerous blockage. Pero tapos na ang damage. Binigyan siya ng label na may sakit sa puso. Inireseta ang maraming gamot at pinakamasama, natakot na siya sa effort. Iniwan ang tennis. Ang test na dapat magprotekta ay ninakaw ang quality of life niya at hindi pa binibilang na ang mismong test ay maaaring magdulot ng arrhythmia o heart attack sa bihirang pagkakataon. Kaya ano ang logical na alternatibo? Una at pinakamahalaga, pakinggan ang katawan. Ang pinakamahusay na stress test ay ang araw-araw na buhay. Kung kaya mong umakyat ng 2 palapag o maglakad ng mabilis ng walang chest pain, pumasa ka na sa stress test araw-araw. Mahalagang matuto kilalanin ang tunay na alarm signs. Chest pain sa effort, disproportionate shortness of breath, dizziness. Kung may lumitaw nito, magpakonsulta. Doon lang indikado ang test. Ngayon, kung gusto nating suriin ang future risk, may mas modern at ligtas na tool, ang coronary calcium score. Ito ay simple CT scan, low radiation, walang injection, 5 minuto lang. Sinusukat nito ang dami ng calcium, hardened cholesterol sa artery walls. Ang resulta ay numero. 0 ay napakababa ng risk ng heart attack sa mga susunod na taon. Mataas na numero ay nagpapahiwatig na seryosohin ang prevention. Ang calcium score ay nagsasabi ng risk level,
hindi kung may obstruction. Ito ay tool para gabayan ng prevention, hindi para mag-trigger ng invasive procedures. Payo ko, huwag hayaang ipasakay kayo sa treadmill, just in case. Pagkatiwalaan ang katawan at kung gusto mong i-fine-tune ang risk assessment, magtanong tungkol sa calcium score. Dumating tayo sa pang-apat na check-up at ito siguro ang pinaka-controversial dahil ang colonoscopy ay fantastikong tool, pero ang utility nito ay nakadepende sa edad. Ang check-up na iniiwasan ko ay ang routine colonoscopy pagkatapos ng 75-80 taong gulang, kung normal ang previous checks at walang special risk. Maliwanag, hindi ako laban sa colonoscopy. Inirerekomenda ko ito ng walang pag-aalinlangan mula 45 o 50 taong gulang. Pinipigilan nito ang colon cancer sa pamamagitan ng pag-alis ng polyps bago maging malignant. Ang problema ay kapag in-apply natin ang logic na ito sa matatanda. Sa medisina, laging timbangin ang benefit versus risk. At sa octogenarian, tumatagilid ang timbangan sa risk. Ikukuwento ko ang kaso ni Elena Gomez, 79 taong gulang. Normal ang huling colonoscopy niya sa 70. Naalala siya ng computer system ng doktor na oras na para sa isa pa. Walang sintomas si Elena pero sumunod siya. Ang preparation ay torture. Liters ng laxative na nagpapanatili sa kanya sa banyo buong gabi, nagpapahina at nagde-dehydrate. Para sa edad niya, risk na iyon. Pagkatapos ay ang sedation, na sa matatanda ay may mas mataas na risk ng confusion o respiratory problems. Pero ang kinakatakutan ng mga doktor ay ang intestinal perforation. Sa pagtanda, pumipis ang colon wall. Ang risk ng tear sa endoscope, bagamat mababa, 1/2 sa 1,000, ay doble o triple sa higit sa 75. At ang perforation ay emergency na nangangailangan ng major surgery, madalas na may colostomy, isang bag. Para sa 4 na taong gulang, ang ganitong operasyon ay maaaring katapusan ng independence. Ano ang benefit? Pigilan ang cancer na kung lilitaw ay aabutin ng 10 taon bago magdulot ng problema. Ang major medical guidelines ay nagre-rekomenda na itigil ang routine screening sa pagitan ng 75 at 85. Simple ang logic. Mas malamang na makasama ang colonoscopy kaysa makasagip sa future cancer kung mas mababa sa 10 taon ang life expectancy. Siyempre, hindi ito para sa lahat. Kung may family history, previous polyps, ATBP, iba ang desisyon. Pero para sa average person, ang pagpapatuloy nito ay unnecessary risk. Kaya ano ang gagawin? Kalimutan ang colon? Hindi. Lumipat mula invasive screening patungo sa smart surveillance. Una, symptom monitoring. Mahalaga ito. Magpakonsulta agad kung may persistent change sa bowel habit, dugo sa dumi, abdominal pain, unexplained weight loss, o bagong anemia. Sa ganitong sitwasyon, walang saysay ang edad at justified ang colonoscopy. Pangalawa at pinakamakapangyarihan, active prevention sa dieta. Ang sekreto ng healthy colon ay fiber. Prutas, gulay, legumes, whole grains. Ang fiber ay nagpapakain sa good bacteria na gumagawa ng anti-inflammatory at anti-cancer substances. Ang pagkain ng mas maraming munggo, broccoli, oats o mansanas ay mas ligtas na intervention at nakikinabang sa buong katawan. Ang mensahe ko, gawin ang tamang colonoscopy sa tamang oras. Hanggang 75 ay vital. Pagkatapos, para sa karamihan, oras na para tumuon sa symptom watch at sa kapangyarihan ng pagkain sa plato. At dumating tayo sa ika-5 at huling check-up. Ito ay para sa mga lalaki at isa sa pinaka-pinagtatalunan. Ang blood test para sa prostate-specific antigen, PSA, para i-detect ang prostate cancer, lalo na sa higit sa 75 taong gulang. Ang PSA ay ibinenta bilang malaking pangako para maagang i-detect ang prostate cancer. Ang problema ay ang biology ng cancer na ito, lalo na sa matatandang lalaki, ay napaka-unpredictable at ang indiscriminate use ng PSA ay nagdulot ng epidemic ng overdiagnosis at overtreatment. Ipapaliwanag ko gamit ang kwento ni Carlos Mendoza. 80 taong gulang, byudo, independent at aktibo. Sa annual check-up, routine na hiniling ang PSA. Lumabas ito sa 6.5, medyo mataas. Perpekto ang pakiramdam ni Carlos pero ang numerong iyon ay naging simula ng cascade. Mula family doctor patungo sa urologist at mula urologist patungo sa prostate biopsy. Ang biopsy ay hindi komportable at may risk, lalo na ng serious infection or sepsis. Si Carlos ay nagkamalas. Nang suriin ko siya, una nating ginawa ay nasofibroscopy, maliit na procedure kung saan ipinasok namin ang manipis na fiber optic para makita ng direkta ang loob ng lalamunan. Ang nakita ko ay karaniwang tanawin na nakakalungkot.
iritado at namumula na lalamunan na mamagang vocal folds at pinaka-revealing. Isang patak ng makapal at malagkit na uhog na nakadikit sa dingding ng pharynx eksakto sa lugar kung saan nagrereklamo siya ng plema. Ang diagnosis, batay sa examination at history, ay malinaw at matapang. Si Aling Rosita ay may kombinasyon ng silent laryngopharyngeal reflux at postnasal drip dahil sa chronic maxillary sinusitis na hindi nagdudulot ng sakit ng ulo, congestion lang. Dagdag pa, natuklasan namin na umiinom siya ng anti-inflammatory para sa tuhod na, tulad ng nabanggit natin, ay nakakatulong sa reflux. Ang plano ko para sa kanya ay holistic at personalized. Una, tinanggal ko ang anti-inflammatory at pinalitan ng alternatibo na hindi makakaapekto sa tiyan. Pagkatapos, iminungkahi ko ang simpleng pagbabago. Ibaba ang unan sa 2 cm para hindi masyadong nakaangat ang ulo at makatulong sa nasal drainage. Inireseta ko ang nasal irrigation gamit ang saline solution. Pinilit ang tamang teknik at inireseta ang N-acetylcysteine para paluwagin ang uhog. Sa ika-21 na araw, nakatanggap ng mensahe mula sa kanya na nagbigay ng tuwa. Doktor, sabi niya, sa unang beses sa loob ng maraming buwan, hindi na nagigising na may ubo ng matanda. Malinis na ang lalamunan ko. Nakuha ulit ni Aling Rosita ang boses, kaginhawahan, at higit sa lahat, pag-asa. Ang aral mula sa kwento ni Aling Rosita ay makapangyarihan at nagbubuod ng lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Tukuyin ang tunay na dahilan. Huwag lamang labanan ang sintomas. Ang plema ay hindi sakit. Ito ay babala. Pakinggan mo ito. Hanapin ang ugat ng problema at makikita mong mas malapit ang solusyon kaysa sa inaakala mo. Section 10. Mga tanong na palaging tinatanong sa akin. Sa konsultasyon, may ilang tanong na paulit-ulit na tinatanong ng mga pasyente ko tungkol sa plema. Sagutin natin para mawala ang anumang pag-aalinlangan. Epektibo ba ang luya? Ang luya ay kamanghamanghang ugat na may anti-inflammatory at antioxidant properties. Maaari itong magpakalma ng iritasyon sa lalamunan at magbigay ng pakiramdam ng ginhawa. Oo, pero paluwagin ba nito ang uhog? Hindi, wala itong direktang mucolytic action. Kaya inumin ito bilang tsaa para magpakalma. Pero huwag asahan na ito ang solusyon sa malagkit na plema mo. Magandang katulong ito, hindi pangunahing lunas. At ang turmeric? Ang turmeric ay isa pang ugat na may malakas na anti-inflammatory properties. Sa katunayan, maraming pag-aaral tungkol sa benepisyo nito sa kalusugan. Gayunpaman, ang curcumin, ang active ingredient ng turmeric, ay may malaking problema. Napakababa ng absorption kung iniinom mag-isa. Para maging epektibo, kailangan itong pagsamahin sa piperine mula sa itim na paminta. Kung wala ang piperine, halos hindi ito naa-absorb kaya minimal ang anti-inflammatory effect sa lalamunan. Katulad ng luya, tumutulong ito sa pagpapakalma pero hindi mucolytic. Kung ay may high blood pressure. Kung ikaw ay hypertensive, karamihan ng solusyon na iminungkahi natin ay ligtas. Ang nasal irrigation na may salt at baking soda ay hindi nakakaapekto sa blood pressure dahil minimal ang naa-absorb na asin. Ang pag-angat ng headboard ng kama ay talagang nakabubuti sa maraming hypertensive dahil pinapabuti ang paghinga at maaaring bawasan ang nighttime pressure. Tungkol sa N-acetylcysteine, NAC, bagamat safe para sa karamihan, magtanong palagi sa nephrologist o cardiologist mo, lalo na kung may underlying kidney o heart condition na maaaring makipag-interact sa suplemento. Ang pag-iingat ang susi. At kung umiinom ng omeprazole, magandang tanong at madalas itanong. Marami sa mga pasyente ko na may persistent plema ay umiinom na ng omeprazole o ibang proton pump inhibitor, PPI, para sa reflux. Kung ikaw ay nasa grupong ito, okay lang na ituloy mo, pero mahalagang suriin kung lampas na sa 4 na buwan ang pag-inom ng walang re-evaluation. Ayon sa FDA, limitado ang paggamit ng PPI sa par-10 na araw ng sunod-sunod ng walang medical na re-evaluation. Bakit? Dahil ang chronic use ng omeprazole ay maaaring magdulot ng malubhang side effects. Maaaring maapektuhan ang absorption ng calcium at vitamin B12, madagdagan ang risk ng intestinal infection, at magdulot ng rebound acidity kapag bigla ang itigil. Kung patuloy ang plema kahit umiinom ka ng omeprazole, senyales ito na baka hindi ito ang pangunahing dahilan o hindi tama ang dose o timing. Kausapin ang doktor mo. Maaaring kailanganin ng adjustment sa treatment o paghahanap ng ibang sanhi ng plema mo. Mini-check-up na magagawa mo ngayon din
Para masimulan mong matukoy agad ang sanhi ng plema mo, narito ang mabilis na mini-check-up. Sagutin ng tapat ang mga tanong na ito at makakakuha ka ng mahalagang hint. Para sa silent reflux, LPR, mas madalas ka bang humihid ng lalamunan pagkagising sa umaga o pagkatapos magsalita ng matagal? May maasim, acidic o metal na lasa ba sa bibig mo, lalo na sa umaga, kahit wala kang kinain? May pakiramdam ka bang may bukol o dayuhang bagay sa lalamunan na hindi nawawala, na parang may nakaipit? Nahihirapan ka bang umawit sa banyo o madaling nawawala ang boses mo? May tuyong ubo ka ba o pangangailangan na i-clear ang lalamunan pagkatapos kumain o kapag yumuyuko? Kung oo sa dalawa o higit pa, malamang na malaking papel ang silent reflux sa persistent plema mo. Para sa postnasal drip, sinusitis. Parang may tumutulo bang likido sa likod ng lalamunan mo lalo na kapag nakahiga o pagkagising? Nagigising ka ba na barado ang ilong o parang kailangan mong pumuga kahit walang sipon? May sakit ba sa mukha kapag yumuyuko o pressure sa pisngi o noo kahit hindi malakas? May mga sipon ka bang matagal o baradong ilong na parang hindi nawawala? Kung oo sa dalawa o higit pa, malakas na kandidato ang chronic sinusitis at postnasal drip bilang sanhi ng plema mo. Para sa environmental irritants, dehydration, naninigarilyo ka ba ng higit sa 10 sigarilyo sa isang araw o regular na nagve-vape? Nagigising ka bang umuubo na may lasa ng sigarilyo o sobrang tuyong bibig at lalamunan? Nagtatrabaho o nakatira ka ba sa lugar na maraming alikabok, kemikal o usok, kalandikahoy, mabigat na trapiko? Umiinom ka ba ng mas mababa sa 1.5 litro ng likido sa isang araw o dilaw na dilaw ang ihi mo? Kahit isang oo lang sa alinman rito ay sapat na para isaalang-alang ang mga faktor na ito bilang malaking kontribusyon. At sa kaso ng sigarilyo o vaping, malinaw na senyales para itigil ito.